Kilala na akong advisor. Na-shock ako. Ay, picture na ako niya. Baka mo na yan, 13 years old. And then, habang nagpapakilala niya, dako na nakakata ako naisip. Kaya naman ang dati ni Ima, baka mo na si dati. Tapos, cute niya. Cute niya duro na ako na talaga na kumpitan, pero iba niya dating. Siguro, niya talaga na akong time. Oo. Then, doon niya na akong mapipicture at the same time. And then, while nagtututuhiya, ako naman, kunwari ato po printing, interested ako mapi. Ngayon, nakuha na ngayon ako. Natulala na ako. Okay na, diri ko natulog na ako laway that time. Then, while nagtutuhiya, ako naman, may nangyayari akong isip na isang ano na lang. Nag-i-imagine ako na may nakapigalo pa rin na word na delete kami, nakakakupan ko po niya. I-imagine ako na nauyat ko niya. Pero, baman so ganito na akong feeling before I was the second year high school. Pero maalam ako, aware ako na akong feelings is na diriya tama. Bagan, i-keep ko lang hiya kasi daruyan ko establish o i-maintain akong respect and akong relationship between us as teacher and student. Then, siyempre ako naman, wala ako ibang way to impress her. So, na akong hinimo, even dahil ako active sa school, akong hinimo is nagpa-participate ako bisan anong ngayon. Eh, hindi naman natako din ako. Ginibo ako niya ng actor, dancer. Actually, hindi na ako marunong sumayaw, pero yung kamot na iya, parang na ako sumayaw. And because of her, parang na lang ako mag-acting. And because of her, nakamayan ako leadership skill. Naging leader ako not just only a classroom, but in the entire school. Naging president ako, PCSB president. Ginhimo ko itong katanan because I want to impress. Naunta one time, mapansin mo lang niya. And then, nag-graduate ako na masaya, pero at the same time malungkot. Masaya ako kay, siyempre, damon ako na award. Best dancer ko, no? And, great leadership award. Pero malungkot kay, dili ko na niya makikita. Isang sugaliton, wala ako chance talaga na mag-open up niya akong feelings because yun nga, at ano lang naman ako estudyante, siya picture. So wala siya makapala sa akin. Okay, and then after nun andito na ako sa SSU, sa hindi nakakaalam ako po ay sa education graduate, major in mathematics. And nung nandito na ako sa SSU, siguro mga after 1 year ata, nalaman ko na lumipat pala siya sa business. Yung source ko naman, siguro, paklase ko rin. So, sinabi niya na sa akin, alam mo ba si Elena andyan na sa SNS? Hindi ako naniwala. Siyempre ako naman, kinonfirm ko, pumunta ako sa SNS. Pero sabi ng source ko, sabi niya, yung room niya malapit na sa gate. Kaya ako naman, pasilapsol niya lang. Timing na that time na pagpunta ko is nakita ko siya nakatayo lang sa may pintuan na classroom niya. And then, kung anong nakita ko sa kanya no flag ceremony na una ko siya nakita, ganun ba yung spark na nakita ko sa kanya? Nakatulala ako siguro mga 2 minutes ako nakatulala, nakatambay, at saka nilapitan ako ng guard. Sir, anong atong? May susunduon ka? Walay sir, may dala ako din ng ulan. Sige sir, di dala ko, hindi ko pwede sumunod.
Para mako-surgery pa ako makasabugan na yaw. Thank you so much. So, awat doon, namili akong way paano ako makipag-connect kaya. Pero kasi din kami, wala ako number na iya. And, naalala ko, na friend niya akong classmate high school. So, ako, nag-stop na naman ako. Ano din yung pangalan? Dili ko nagpipingan kay Waray Elena Rodriguez pa Facebook. Binili ko for 1 month wala akong nakita na Elena Rodriguez. Only to find out na niya ay aral tayo din. Then, nag-start ako sa Simpleng High. Nag-reply naman si ma'am. Nagsimula sa high hanggang yung usapan namin sa chat nawi hanggang madaling araw. Sa Simpleng High, kahit ano yung hindi natatapos yung pinag-usapan namin. Siguro, magmula sa lupa, mapunta sa insekto na topic na namin. Siya yung prinsesa ng mga langaw, ako naman yung tawal ng mga langaw. So, ganun yung kwentuhan namin. At wala kaming kwentuhan about sa aming dalawa. Basta purely friends na kami that time. Yun ang alam niya. Pero ako, deep inside, I have a special feelings for her. Kung baga ako naman, kung ano yung may tutulong ko sa kanya, may papakompute ka na grades, ako na naman compute. So, in that way, nakakaroon ako ng connection sa kanya. And then, hanggang sa dumating na niliyaya niya ako kumain, siya yung nagaya that time because wala akong pera. Ako, kahit labag sa kalooban, mahirap tanggihan na gano'n siya. Naalala ko, Florific that time. Yeah. Niyaya niya ako kumain sa Florific, and then, hindi ako makapagsalita. Lagi na ako nanginginig. Kasi nga, yung kamay ko, lagi gumagalito na. Shaky. Napaka-torpe ko talaga. And then, pero kahit torpe, napusog naman. And then, may mga chats din na naulit kong dinner namin o snacks sa park. Pero as a friend lang. And sayang yung time na wala yung slides ko, yung way back 2015, niyaya niya ako maging abay, partner ng abay. Kami dalawang mag-partner. Tapos, nung unang pasok pa lang sa Chanitas yung event, Chanitas, unang pasok ko sa gate set, sumalubong sa akin. Ako naman, para akong kahoy na nanigas. Kasi ang ganda-ganda niya. Ang ganda ba niya tingnan na nakasuot siya ng red, ang puti, ano ba yung kasama sila ay din natin yung batay. And siya unang umawak sa akin siya unang umawak ng aking kamay. And then sabi niya, kumusta ka? Ito, gusto nang sabihin na gusto kita. Pero yung time na yun, naging masaya ako kahit hindi ako nakapag-open up o nakapag-express ng feelings ko sa kanya. Kasi naman, makasama ko siya dahil. Pero nung mga time na yun, naisip ko, one day sana tayo din, ikakasal. And mga after months, may nangyari ang problema sa mata niya, and then nakat yung conversation namin through chat and text because nag-decide siya na i-cut off mo na yung pag-use ng cellphone. Deactivate. Nag-deactivate daw siya. Then ako naman, nalungkot, nasaktan ko pero ako yung alam na, ako yung nakakaalam na nasasaktan ako. So wala akong magawa. Naghintay ako hanggang sa nag-graduate ako ng college, wala kaming communication. Hanggang pumunta na ako ng Cebu, nakahanap ako ng work, wala kaming communication. For 8 years, wala kaming communication. Pero kahit ganun pa man, paningin pa rin ako nakastalk sa Facebook. Iniisip ko,
O nagtatanong ko sa isip ko, meron ba meron ba siya kasintahan? O meron ba kaya siya asawa? Kasi wala akong nakikita eh. Pero ganun pa man, hindi nawala yung love na nararamdaman ko sa kanya. Natutulog lang maybe, pero hindi nawala. And then, last year, 2023, medyo ang lungkot ng year na yan sa akin kasi hindi ko alam kung ano yung purpose ng life ko, para saan ako, para saan ko pagkatrabaho ko. No love life, no night life, trabaho lang. And then one time, habang naglilinis ako ng kwarto, nahulog yung parang recipe book. Yung recipe book na yun, ginawa yung mismo ni Irena. Handmade niya na ginawa ko. Regalo niya sa akin during birthday ko noong 2015. Tapos, naalala ko siya ulit. Tapos doon nagsimula na kumusta na kaya siya. Nag-isip na naman ako paano akong mapupakulit sa kanya ulit. And then, nag-pray ako na Lord, sana tulungan mo ako, bigyan mo ako ng sign. Gusto ko siya makausap ulit, tanongin ko kung meron na ba siya kasintahan o asawa. Kung wala, please Lord, give me strength na this time kaya ko nang sabihin sa kanya yung matagal ko na nararamdaman. And then, ang ginawa ko, kasi active siya sa Facebook eh. Nag-post ako ng picture ko alone, selfie. Kasi hindi ako pwede mag-post sa Facebook, selfie. And then, siguro mga few hours nito, iyan nag-comment. Una, nag-heart react ka na iya. Wala pa comment. Uy, nag-heart react. Tapos siguro mga 5 minutes, nag-comment. Serika nag-comment. Good looking. Siyempre naman ako, hiling. Bagang, kaya inan na din ako ipipilig yung that time. Napapatagal ako na mag-isa. Sobrang saya. Para akong bata, na binigyan ng lollipop na ang saya-saya. And then, hindi ako nag-comment back doon sa chat, sa comment box. Nag-PM ako diretso. Sabi ko, kumusta? Sabi ko, kumain ka na ba? And then, matagal ako naka-receive ng reply. Siguro, umabot ng mga 6 hours ata. Matagal na yung 6 hours para sa akin. And, ayun, naka-receive ako ng reply. And, hanggang sa nagdamagan naman ulit. And then, dumating yung time na nagkaroon ako ng lakas ng loob at tanongin siya, may boyfriend ka na ba? Basta sinabi niya sa akin, i-chat ba kita kung meron? And then, yun na yung pinaka-signal na yun, magtatapat na ako sa kanya. Sinabi ko yung nararamdaman ko from crush, yung crush, naging love, yung ganap, para gusto ko siya naging sa kanya. Sinabi ko lahat, small details ng pamang ko na ano ko siya ka-crush, gano'n ko siya ka-gusto, at kung ano yung nagugustuhan ko sa kanya. Kaya, ayun, hindi niya naman ako binigo. Although hindi ako naka-receive ng response agad, pero that time nung nakapagsabi na ako sa kanya na ito yung piling ng hapon. Kaya hindi niya sinabi sa akin very na sila ako. Pero yung nagchat-chat ko sa akin, kumain ka na ba? Magpahinga ka kasi pagod ka. Magdala ka ng tablet kasi pag pinapawisan ka, pinapapulas ka.
Mga simpleng words, pero alam ko, hindi mo sasabihin sa isang tao kung wala kang nararamdaman. So, yun yung kinukuhanan ko ng lakas na sabi ko, may feelings na para sa akin. Kaya hindi ko na ito dapat bitawan. Papatuloy ko na. And then, last year, may June 15, nag-chat kami natin. Then siguro mga June, third week of June, sinabi sa akin makakaroon sila ng seminar sa Dumaguete. Sabi ko, Lord, napakagaling mong gumawa ng time para sa amin. Kasi hindi ko pinapatagal makikita kami ulit. Sinundo ko siya sa Cebu at may dala akong breakfast. Ako nagluto sa apartment ko, wala akong panluto. Bumibili ako sa labas, pero nung nalaman ko na mapunta siyang Dumaguete, bumili ako ng butin, ng mga ingredients para sa breakfast niya. Gumising ako na alas 2 sa madaling araw, tapos pag 4, pumunta na ako ng pier. And then, syempre, nahiya pa na first time kami nakita for 8 years. So, narinigas pa rin yung katawan ko that time, and then, siya yung tumawag, ay siya na rin yung yumakap sa akin. And then sa pagyakap niya, nalambot na ako. And may work ako that time sa Dumaguete, kumain natin ko lang siya sa terminal ng bus, papuntang sa Cebu para tatawid ng Dumaguete. And then, nagpaalam ako sa boss ko na, boss, I need a break. And pumunta din ako ng Dumaguete. And that time, parang pinilit ko na siya, ano ba meron sa ating dalawa? And then, siguro napilitan, kaya nasabi niya, oo, tayo na. And then, doon na nagsimula yung mga lakad namin sa labas. And during sa mga punta namin sa mga magagandang lugar, napapag-usapan din namin yung about sa sarili namin, mga plans. And then, nung time na sinagot niya na ako, that time pa lang sinabi ko sa sarili ko, papakasalan ko na. Hindi ko na siya bibitawan. Kasi ang tagal ko naghintay. Ang tagal ko gusto ko sabihin kung gaano ko siya kamahal, gaano ko siya kagusto. Then ngayon na may pagkakataon na pinagtagpo kami ulit at binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Sabi ko, this is it. I will marry you and I want you to be my wife. And now, friends ko lang dati, advisor ko lang dati, sinusulyap-sulyapan ko lang dati, ngayon asawa ko na.